O ano bang reaksyon ng mga metro buses? Ma'am Juliet, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Alvin. Apo, ay paano ba yan? Sinuspindi ng presidente mismo. Wala daw muna kayong dagdag pasahe, Ma'am Juliet. Nakakainis po kasi nag-uumpisa pa lang po kaming gumawa ng taripa kahapon para ma-implement sana today. Nagkakandahirap lahat po ang mga operator maayos. Tapos bigla po marinig namin na sinuspindi ng Pangulo natin. So anong gagawin natin? Kami po mag-uusap-usap kung ano po ang gagawin namin dito sa nangyari na to dahil kung magtutuloy-tuloy po ang fuel surge, baka po magkaroon na po tayo ng transport crisis. Hindi ba nasa transport crisis na nga po tayo? Dahil maliit lang naman yung inaprobang dagdag pasahe. Ano? O mga kulang. Kulang pa yun. Hindi bali po sanang nabigyan kami ng konti. Masaya na ho kami dun kasi matagal na po yung aming petition, 2024 pa. Ngayon lang po natuloy na bigyan kami dahil po sa fuel charge. Tapos parang kumbaga po pumorma lang. Tapos kinabukasan, ay hindi pwede. Babawiin namin. Parang ganun po yung pakiramdam ng lahat. Nakakasama ng loob. Opo. Nakakasama ng loob talaga po. Pero ang sabi naman, Juliet, ay bibigyan kayo ng mga ayuda, tutulungan naman daw ng ang presidente. Alam nyo, Sir Alvin, yung ayuda na yan, COVID time pa, meron na po kami ng mga subsidy, libreng sakay, ng mga panahon na yon. Pero alam nyo po ba na natapos ang COVID, lahat-lahat nangyari? Sa MMCC po, 32 million pa ang hindi namin nakukolekta sa panahon pa ng past administration. Kung sasabihin may libreng sakay ngayon, paano nila yun gagawin? Samantalang kami, wala na kami pambili ng diesel. Ano po ang kanilang plano sa libreng sakay? Kasi napakalaki pong trabaho niyang libreng sakay. Maraming mga paperworks. Grabe, 32 million pa yung collectibles, hindi nababayaran? Opo. Sa MMTC lang po yun. Sinong dapat magbayad sa inyo? Ang nalaman po namin, sinoli daw po nung dating Chairman Delgra, kaya po nasa DBM na raw po yung pera, kaya hindi po namin malaman kung makakasingil pa ba kami o hindi. Yung po yung libreng sakay na from NC1 to libreng sakay sa carousel. Si Delgra, di ba tagal na ni Delgra na wala sa ibang po admin na nga po ito. Duterte pa yun po yung may problema, Sir Alvin, dahil sinoli niya bago siya nawala ng June of 2022. Grabe naman, ano? So, Opo, kumbaga yung mga... nabanggit, Oh. pero ngayon kailangan sigurong sample ng nangyari para po maintindihan na ang libreng sakay po medyo marami po talagang dapat ayusin. Uy, mahiya naman kayo sa mga Metrobus operator, pinakiusapan ninyo para maglibreng sakay. Tapos binabalasubas naman ninyo, hindi nyo binayaran yung 32 million pa pala yung dapat singilin. Ngayon, pag inalok yung grupo ni na Juliet na maglibreng sakay, ay hindi na sila papatol dahil may utang pa nga kayong ang gobyerno, di ba Juliet? Opo, kasi po nung mga panahon na yon, Sir Alvin, kami ang sumasapo ng pambili ng diesel. Tapos makakasingil kami after 1 month, 2 months, nung mga panahon na yon. Talagang mamamatay po ang operator dahil malaki po ang percentage ng diesel. Nung mga panahon na yon, mga 60%, 50% po kami. Opo. Diesel pa lang. Opo. So ano ang implikasyon nito, Juliet? Ano ang naging desisyon ng presidente na suspindin? Maaari kasing nakakuha ang presidente ng pogi point sa mga pasahero. Pwede yun. Baka dun siya nagpapapogi, no? Pero kawawa ang mga operator at mga driver naman ng bus. Ano ang posibleng mangyari dahil hindi matutuloy ang dagdag pasahe? Malamang, sir, wala na pong magdi-deploy ng unit kung hindi na po talaga kakayanin. Kasi ngayon lang, Sir Alvin, nasa 106 na ang per liter sa mga gasolinahan. At ang nasabi ko na sa inyo, mas mahal yung bulk order kesa po yung nasa gasolinahan. Ano po ang gagawin namin kung kami tutuloy-tuloy? Parang nagbibiro naman kami na mag-ooperate ka, magbabayad ka ng tao, lahat-lahat ng expenses sa OPEX. Tapos,
hindi ka naman po kikita because of the fuel surge. Tama. Yung nirepair sa akin kapo ni Ma'am Juliet, si Sam Gargantiel ng HM. Naku, nalulungkot ako. Dati 57 na yung kuha nila. Naging 94. Ngayon 102 na raw. And next week, hindi natin alam kung magkano ulit yung sisingilin ng supplier nila ng diesel. Sabi niya kahapon, Juliet, pag ganyan, ililimitahan namin yung biyahe, maapektuhan din yung kita ng tsuper at konduktor. Opo, tama po kayo na meron ding pamilya. Dapat po sana napag-aralan po na ibigay na kasi yun po yung konting relief para tuloy-tuloy ang operation ng public transport. Bakit po kasi hindi na way, na balance na ang mga mananakay po naiintindihan po yun Hindi naman po, wala naman po kaming nakita na medyo hindi maganda yung sinabi ng mga mananakay. Kasi sir, pag nawala kami, ano ang sasakyan ng mananakay kung wala po kami sa kalye? Ama yan. Sa totoo lang, naiintindihan din ng mga pasahero. Pero hindi pa nga yun yung buong bawi. Ang kailangan nga lang ng mga operator at ng mga driver, konting bawi lang, konting tulong lang para lang makaagapa. Hindi pa yun yung buong bawi, di ba? Opo. Tama po kayo. Ay, nako, Julian. Anyway, hanggat kaya nyo, kapit lang muna hanggat kaya nyo kasi syempre, kawawa din yung mga pasahero. Pag tumigil kayo, sasakyan ng mga pasahero? Di wala, no? Yun na nga po. Kaya sabi ko nga po, Sir Alvin, dapat magtulong-tulong po ang gobyerno at saka ang mga kagaya namin sa public transportation. Mag-weigh po sila, balansihin po nila kung ano po talaga, bakit po nagkaganito. Naging masaya po kami, Sir Alvin, nung nabigyan kami ng decision. Sa wakas, parang ang nanalo kami sa wedding na, meron na tayong fair increase. Naku, nagagano na yung mga operator. Sige, bilisan ninyo yung, kasi po naibigay sa amin yung general fare metrics noon pong Martes ng hapon. So kahapon po yung talagang galawan ng bawat operator na mag-paskel ng fare matrix na hahanapin po ng mga pasahero. Pero nung hapon, bigla hindi nga po kami maniwala. Kala lang namin joke. Totoo po pala. Oo nga. Anyway, thank you, Juliet. Maraming salamat sa oras. Mabuhay yung mga metro bus operators at drivers. Thank you. Ay, salamat din po, Sir Bye-bye. Alvin. Si Ma'am Juliet De Jesus po yan ang tagapagsalita ng Mega Manila Consortium Corporation. 6:50